Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon, ito ho si Marcoleta, Ping Lacson, at saka itong si Kiko Panghilinan. Kasi nga, tila naiinis o naiinsulto itong si Kadante. Dito po kay Kiko Panghilinan. No? Hindi naman niya nagustuhan ang ginawang privilege speech nito ni Senator Ping Lacson. So pagkat ayon sa kanya ay nauna na nga na nagkaroon ng privilege speech, tapos nagkaroon na ng Senate investigation. Yun na nga yung kanyang pinamumunuan na pagdinig, di ba? Okay din naman kung tutuusin yung kanyang ginagawang pagdinig. Nakakatawa nga naranasan niya na ang pakiramdam kung paano mapikon katulad ni Congressman Paduano. Diba? At least yun, mabuti. I cite you in contempt, Your Honor. Diba? Sa kanya naman, mamartilyuhin niya. Isa-cite in contempt niya rin. Ay nako. Ngayon, hindi niya po nagustuhan itong ginawa ng dalawa. No. Ito. Speech. Oo. Tapos after the privilege speech, ay yun na, investigasyon na. Kasi yun ang, kumbaga sa introduction di ba? Okay. Napansin ko na nag-imbestiga na. Nagsimula na? Nagsimula. Ops, bago po tayo magpatuloy, please hit the like button and then pakishare po nitong ating vlog ngayon. Okay? Thank you. Natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang masusunod, may bukod pa privilege speech na yun din yung topic. Sa akin, bilang isang karaniwang taga-Masid at matagal na rin nanonood ng mga Senate investigation, ngayon ko lang nakita may gano'n na... Mabuti napansin mo yon Nelson, akala ko nga wala makakapansin sa inyo. Sus, kunwari pa kayo. Siyempre, bago yung show, nag-usap-usap kayo. Ayoko namang talakayin yun na parang ako lang. Baka akala na, baka isipin pa nila kung... Parang kayo pa namumuna sa... Kung anong motivation, Pero sa rules pa pag-usapan natin, walang ibig sabihin sa ano pa man. Sa rules ba, pwede pa ba yan sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ang isang bagay, ang isang subject matter ay natalakay na, lalo na yon, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung doon sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Okay. Now, nasa rules naman kasi nga daw ng Senate yan. So, pangit ka naman pong tignan. Diba? Pangit ka namang tignan na parang meron na nga existing na investigation, tapos here comes your privilege speech na parang bida-bida. Now, ang tanong na lang ito. Paano kung ang dating ng investigation parang bias? Paano na 'yon, 'di ba? No. Paano kung kulang-kulang yung mga info? Kasi yung kanyang investigation na ginagawa ni Marcoleta, okay 'yon. Ang problema, napakabagal ng resulta noon 'Di ba? Ang kay Ping Lacson, kahit nasabihin nating pabida, ang bilis naman pong malaman ng taong bayan ang investigation niya, yung resulta ng investigation niya. Diba? May mga information agad na nare-reveal. Yung kaya yung kapanapanabik dito. Diba? Sarili kang expose, may sarili kang version. At saka, yung ini-investigate kasi nila pare-pareho, mga kapatids. Bulacan po yun. Kaya ito napipikon siya. Naiinis siya na doon sa privilege speech si Ping Lacson. Pero so dapat naman sana, diba? Hindi na ito issue diyan sa Senado. Oo, hindi dapat na ginawa pa yon. Kumbaga, kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Okay. Kaya lang, abuso raw si Ping Lacson. nayagan din. May pagkaliberal naman sa... Pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, hindi akma yun. Ayun, so bakbakan silang dalawa ngayon ni Cheese kasi pinayagan, inaprobahan kasi ni Cheese Escudero yung yung request ni Ping Lacson na mag-privilege speech. Yun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro, pwede ka namang magtanong. Lalong-lalo na kung at doon na lang niya banggitin yung mga binabanggit niya. Pwede pala naman yun. Pwede naman yun Ayun, Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang projects.
Actually, nabanggit na yung mga yun sa komite. Opo. Kasi ang pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, sa secretary ng DPWH, pinakamabuti, isumitin mo sa komite yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayun. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron daw siyang nakita sa ganitong lugar, sa ganitong siguro, mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan, hindi yun ang listahan. Investigation mo, hindi rin naman yun ang kabuuan eh. Nagtagumpay lamang siya dun sa may mga optics, may mga litrato. At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga ganun. Yun ang optics Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na si Kiko Pangilinan naman. Hating gabi, na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat, di ba? Nakasalamin sa hating gabi. Pero sa inyo, kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan nyo yun parang pinalagpas nyo na lang. Ay, ako naman lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Hindi papayagan yung ganun. Kaya lang, may pagkaliberal naman yung mga tuntunin siguro. Lalo na, matatanda na sila ron. Ako naman, sabi mo nga, transfer lang. Bagong transfer lang ako di ba? Tapos transfer din nila yung anak niya sa 2028. Diba? Lagi na ngang nandun sa gilid kasi, kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Para kasing, ito pakiramdam ko lang na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, privilege speech, parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon na pareho rin ang subject. Okay, ang sinasabi kasi ni Kiko Pangilinan, dapat magkaroon tayo ng isang third party, ng isang independent. Diba? Tama na, ako sa akin tama lang yun Ngayon, bakit po inaayawan niya ni Marcoleta? Bakit feeling niya napipikon siya doon? Andiyan na sa ibaba. Feeling na nasasapawan. Pangalawa, baka meron pong gustong protektahan. Diba? Pareho din ng, di ba? Katulad dito, baka nabasa niyo rin ito. Lumilitaw na, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda, meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission 2 ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Tapos na yung... Tama, para mabilis po Di ba? Ano ba? Meron bang gustong pagtakpan dito? Etong si Marcoleta? Baka ito yun. Bata niya yung district engineer. So pag it has come to a point na pag nag-insert, minsan, hindi na ito hundreds of millions. Umabot na minsan ng 10 billion pesos in one district. We heard stories about, or based on records, isang district 51 billion. Isang district 15 billion. Teka, sino ba yung isang district na nakalikom ng 51 billion mula po ng 2020 GAA hanggang 2022 GAA? Walang iba kundi naman si Pulong, si Congressman Pulong. Baka naman kasi ito yung, di ba, tingin ko lang di ba? Alam niyo naman gaano po ang pagdepensa, ang pag-cover nito ni Marcoleta diyan sa mga Duterte. Na hindi naman mapaliwanag kung saan napunta yung 51 billion na flood control. Yung 51 billion na napunta kay Pulong na sinasabing ginamit sa flood control projects, di ba? Ayaw nga niyang mapaimbestigahan, ayaw nga rin niyang masilip yun. Kaya nga sabi niya kay Benny Abante, don't mind the flood controls in Davao. Di ba? Kahit na bumabaha daw doon, dapat nga pag may flood control, walang baha Di ba? Kasi daw madali namang ding humupa ang baha. My God, walang solusyon. May proyekto, pero hindi pala solusyon. Dekorasyon. Kahit anong ganda tibay nun, kung yun ay hindi makakapigil ng baha, mananatili lamang po yan na walang kwenta. Dahil binaha pa rin po yung mga residente. Di ba? And that's for Pulong. Hindi kaya ito yung dahilan kung bakit di ba? Ang gusto ni Marcoleta, siya na lang yung magi-investigate. Malulunod sila doon, Mr. President. How can one district absorb
na tinatawag natin absorptive capacity. How could it absorb 51 billion pesos worth of projects in a district? Tell me, Mr. President. Imposible. Di ba? Ay nako. Ano ang tawag dito, etong kay Marcoleta, tingin ko feeling nito ayaw lang yan ng parang nasasapawan siya di ba? In the first place, para po sa inyong abang lingkod, naging kay paring Sandro Marcos, hindi nga po siya pabor din sa investigation na isinasagawa ng mga kapwa niya mambabatas. Bakit po? Di ba? Bakit po? Kasi sila pong mga mambabatas, including himself, ang sinabihan ng Pangulo sa SONA, mahiya naman kayo. Di ba? Sila yung mga pinagbibintangan ng Pangulo na salarin sa pagpapalubog sa bansang Pilipinas sa korupsyon, hindi lamang po sa baha. Tapos sila yung mag-i-investigate. At kung inyong napapansin, itong mga investigation na to, lahat po tumutumbok labang doon sa mga contractors. Wala po sa contractors, wala rin po pagtumbok sa sino pong senatong ang salarin o sino pong congressman kung hindi po contractors. Di ba? Taki pa na ho yung nangyayari. Parang tipong ako bahala sa iyo, pare. Kaya kinakailangan po talaga natin yung sinasabi ni Kiko. Sabi nga ni ni Marcoleta, dito magpresenta na lang siya kung gusto niya akong sapawan. Feeling niya kasi iniinsulto siya talaga ni Kiko Pangilinan. Now, binanggit din niya, binubuhay rin niya yung dilawan yan di ba? Kung titignan ninyo, puro mga dilawan din ito. Hello, si Digong ay dilawan din. PDP laban si Cory Aquino, PDP laban din si Digong at walang iwanan sa PDP laban si Digong. Tumigil ng 2009, bumalik ng 2015, PDP laban pa rin. Di ba? Yan na nakita ko rito ni Marcoleta sa kanyang naramdamang pagkapikon, pagkainis kay Ping Lacson. Bakit ba? Wala bang, siya lang ba ang merong monopoly? Di ba? Alright? That's right. Paano nilang imbestigahan yung mga sarili nila? And good morning, Michael Pangan. Sila lang nagtatakipan, hay nako, Senate Circus, kinakawawa ang taong bayan lang. Yeah, that's correct. Ayaw po nilang gawin yung project na yan katulad din sa BGC. Pero ngayon, sinusulong na nila yan. Ate, ayaw nila yan tahimik si Alvarez, dating House Speaker. Nabulgar na yung kabit niya binuking siya ng kanyang anak May mansion pala sa gubat. Ang hilig talaga sa gubat ni Alvarez. Ang gandang mansion no? Tapos yung kanyang chiching dun sa loob, hindi maganda. Hindi ako nagagandahan sa chiching ni Alvarez. Mas nagagandahan ako dun sa chiching nung pinakagwapong contractor ng flood control. Yung kamukha ko. Tapos ang ganda nung kanyang baby. Diba? Yun ang malupit. Talagang sulit yung pinagdalhan ng pera. Ito yung ayaw ni Kiko ni Marcoleta. Sabi ni Okix, suportado namin ang pagbuo ng isang independent investigative body sa trilyong pisong korupsyon sa flood control projects. So, ibig sabihin, yung mga dilawan nakasuporta dito. No? At yun naman talagang dapat. After ng eleksyon, pag nanalo na kayo, tama na. Tapos na yung purpose na manalo uli. Ang problema, mga politiko natin, lagi nasa utak nila, is in aid of re-election kahit na next 5 years pa ang election uli or next 2 years pa ang election. Diba?
At ito po ay sinabi rin naman ito ni PBBM kasi nung siya po ay nagsona. O na magkaroon niya, naghihingi pa nga siya ng suggestion sa taong bayan. 'Di ba? Tungkol dito sa ganitong investigation. Ay, sabi ni Marcoleta, ayaw kong iniinsulto ako. Kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa komite na yan. Sabay banat niya pa nga doon sa bandang huli. Total, marunong siya. Eksperto siya na resolbahin ang problema ng bansang ito sa agrikultura. Diba? Ba't hindi na lang daw yung Committee on Agriculture ang asikasuhin nito ni Kiko Pangilinan? Biglang cambio no? Samantalang nung kakasabi lang, magpresenta siya. Baka pag magpresenta, tumanggi si Marcoletang bumaba. Di ba?